video ng mag-live-in partner na pinagbabaril habang sakay ng bus sa Nueva Ecija. Kita pa sa dashcam video na mahimbing na natutulog ang babae at lalaking pasahero sa harap ng bus na bumabiyahe noon sa bayan ng Karanglan. Kinilala sina Gloria Atilano, 60 anyos, at ang kanyang kinakasama na si Arman Bautista, 55 anyos. Ilang saglit pa, tumayo ang dalawang lalaking pasahero mula sa likod na tila para bumaba ng bus. Naglakad sila papunta sa mga natutulog na pasahero, sabay bumunot at pinaputukan ng baril ang dalawa. Kapwa tinamaan ng bala sa ulo at leeg ang mga biktima na agad nilang ikinamatay. Galing daw ng Kawayan Isabela ang bus, habang sa Bayumbong Nueva Vizcaya sumakay ang mga suspect. Patuloy pang inaalam ang motibo, pero hinala ng mga pulis, gun for hire ang mga salarin. Sa puntong ito, makakausap natin si Colonel Richard Caballero, ang Provincial Director ng Nueva Ecija PNP. Magandang tanghali po sa inyo, Colonel. Magandang tanghali po, Cheryl, at sa ating mga taga-subaybay. Colonel, so far, mula po nung nangyari itong pamamaril, what do we know? Ano pa po yung mga ibang detalye na nakala po natin? At may tinitingnan na ho ba talaga tayong motibo sa krimen? Sa ngayon po ay nakipag-ugnayan tayo sa mga kapulisan ng Kawayan City, Isabela at sa Bayumbong Nueva Vizcaya upang makakalap ng mga impormasyon, at nandun na rin po yung ating mga intelligence units at iba pang mga personnel upang mag-imbestiga patungkol nga po dito sa pangyayari. Ayon po sa ilang report, mga negosyante ho itong mga biktima. Posible kaya may kinalaman ito sa krimen? Tinitignan po natin lahat ng anggulo upang makapag-gather tayo ng mga ebidensya na makakatulong sa ating mga isinasagawang investigasyon. Sa ngayon po ay gaya ng sinabi ko, nandoon ang ating mga operatiba upang pusisiin at tignan lahat, mahalap ng mga CCTV at kung ano yung posibleng dahilan doon sa ginawang pagpatay dito sa loob ng bus sa mga biktima. Colonel, taga saan ho ba itong mga biktima? At nakausap na ho ba, nakuhanan na ng statement po ang kanilang pamilya? Sa ngayon po ay nandito po ang mga pamilya nila at kasalukuyan po na ini-interview ng ating mga kapulisan upang makuha yung kanilang salaysay. At itong mga biktima po natin ay ang babae po ay taga-Kawayan Isabela at ito namang lalaki ay ayon sa ID na aming nakuha ay taga-South Cotabato po siya. Ang isang informasyon na aming napag-alaman ay mayroon siyang anak na nangungupahan sila sa Tarlac at doon nakatira itong lalaki, kung saan mayroon siyang isang maliit na business ng bakery. At yun naman pong babae? Yung pong babae ay nagpupunta sa Canada. Ini-establish pa rin namin kung empleyado siya doon o retired siya o ano yung business niya doon. Pero aming nakalap na impormasyon ay marami siyang kamag-anak doon at pumupunta siya roon sa Canada. Mayroon siyang mga properties at apartments na pinauupahan sa Kawayan City, Isabela, at mayroon siyang farming business kung saan umaabot sa 8 hektarya yung kanyang sinasaka. Yan po ang aming nakalap. Sabi niyo po ay nariyan po yung kanilang mga kaanak. Sino po ang mga nandyan? Kaanak po ba ito or malapit lang na kaanak? At both po ba ng kaanak ng dalawang biktima ang nariyan na po kinukuhanan po ng statement, Colonel? Opo, nandito na po yung kapatid ng biktimang babae at yung anak ng biktima na lalaki. Pinasundo po natin sila doon sa Tarlac upang ma-assist sila dito sa pag-claim ng kanilang kaanak din po na namatay. Wala ho bang naikwento, sa initial na pagtatanong na kaalitan po itong dalawa? Wala naman po silang binabanggit na mga kaalitan, bagkus inaalam nga namin kung ano yung mga posibleng dahilan kung bakit po naisagawa itong ganitong klase ng krimen. Kung makikita po natin yung sitwasyon, galing po ng Kawayan City Victory Liner Terminal, yung dalawang biktima
At tapos sumakay yung mga suspect sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, which is 2 hours po ang travel distance. Hanggang sa makarating po sila dito sa lugar kung saan walang signal at sa boundary ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya, at doon po nila isinagawa yung krimen. Colonel, bukod po dito sa mag-live-in partner, meron pa po bang ibang nasaktan sa loob ng bus or wala naman po? Wala naman po. Maigi naman po at safe yung ibang mga nakasakay sa bus at na-interview na rin po yun, pati yung driver at saka yung conductor. May lead na ho ba tayo sa pagkakakilanlan o kinaroroonan nitong mga suspect? Hindi ko po masyadong makita doon sa video pero parang wala naman pong cover yung mukha nung dalawa. Yes po, wala pong cover yung mukha nila, kaya po kami nakikipag-ugnayan doon sa kanilang pinanggalingan na lugar po ma-establish po natin yung identity nila. Kasi nga po, ito ay isinagawa sa loob ng bus, kaya hindi po iiwasan na ito ay makukuha ng CCTV. At tinitingnan din namin yung mga footages na makukuha doon sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, kung saan doon yung pinanggalingan ng mga suspect. Ang mahirap po dito, di po ba usually, Colonel, pag manggagaling po tayo ng terminal ng bus, doon Opo. sasakay, chine-check naman po lahat ng gamit eh. Pero kung sa gitna Opo. kasi, ang Opo. sakay, wala na pong nag-check. Even po yata, ang konduktor po ba, hindi chine-check yung mga sumasakay kung wala pong dalang, kagaya niyan, may dala palang baril. Opo, yun nga po ang pinagtataka rin natin doon at hindi na rin na-check yung mga ganung bagay kasi along the way, sumakay yung dalawang suspect. Sa mga ganyan sitwasyon po ay hindi natin alam kung anong mga pangyayari doon sa pagsakay nila. Alright, patuloy na lamang din po naming tututukan ito at muli po kaming hingi ng update mula po sa inyo. Marami pong salamat sa inyong oras, Nueva Ecija PNP Provincial Director Colonel Richard Caballero. Magandang hapon po.